Atin po ngayon tinatawagan na si Attorney Greg Guillermo Pua Jr., ang Executive Director po ng LTO. Dito po sa pinakabago pong order ng gagaling sa LTO, Guidelines in the Immediate Transfer of Ownership of Motor Vehicles. Yan. At ang pagpaparehistro po sa mga ito sa LTO. Attorney Greg, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po, DJ Chacha. Opo, salamat sa panahon. Attorney, ito pong inilabas po na memorandum na ang petsa ay August 30, 2024. Pwede ho ba nating himayin po muna ito? Ano po ang isinasaad rito sa usapin po ng mga nakabili ng segunda manong motorsiklo? Ito man po ay electric, ito man po ay hybrid, motor vehicles po, including electric and hybrid vehicles, pati po mga motorsiklo nga 2 at 3 gulong. So usapin po ng pagpaparehistro nung sale at pagpapachange po of ownership. Ano po ito? Opo, Manong Ted, ito po yung inisyu na ng ni Assistant Secretary Vigor Mendoza noong August 30 po. Ito po yung nagsasaad na yung mga sale, transfer, donation or any deed of conveyance executed to transfer a vehicle shall be reported first to LTO within 5 days from issuance, within 5 days from execution of the deed of conveyance or actual transfer, whichever is earlier po. Aside from the reporting within 5 days, kailangan din pong i-execute po yung transfer within 20 working days naman po from the execution of the deed of conveyance or actual turnover of unit, whichever is earlier. Opo. Okay, sige po. Medyo English po kasi ito. Liliwanagin po natin para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Okay. Meron ako motorsiklo o kotse. Okay. Ako po yung seller. Binili sa akin ito ni Chacha at nag-execute kami ng affidavit ng sale. Alright? So ako yung seller, siya po yung buyer. Opo, ito po ay motorsiklo o kotse. Okay. Ano po ang obligasyon ko bilang seller under the order? Ikaw po bilang nagbenta po, Manong Ted, ikaw po ay required na mag-report po sa LTO regarding po doon sa bentahan niyo po ni DJ Chacha. Okay, mag-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako'y magsusumite ng mga dokumento tulad ng yung ORCR po ng sasakyan, yung deed of sale po, tapos ID po ninyo at ni DJ Chacha. Ako po'y magre-report nito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinagrehistruhan po ng aking sasakyan. Opo. Pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online submission. Okay. Ilang araw po ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa akin pong ibinentang sasakyan? 5 araw po, Manong Ted. Ilang araw? 5 araw po. 5 araw po, Manong Ted. 5 araw ang ibinibigay sa akin. Okay. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon o totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalty sa akin? 20,000 po, Manong Ted. 20,000 ang ipapataw sa akin na multa. Opo, Manong Ted. Okay. Kapag hindi ako nag-report nito sa LTO na ibinenta ko ang aking sasakyan. Opo. Sige. Opo. Okay, doon muna tayo ha. Si Chacha po na bumili ng aking auto. At meron din siyang kopya po ng aking driver's license, ID ko at ng deed of sale. Opo, ilang araw po naman, ano po ang nakatoka sa kanya? Siya naman po ay dapat i-transfer na ang sasakyan na kanyang nabili po sa inyo within 20 working days po from the execution of the deed of sale. Okay. 20 days po magmula noong 20 working days po. 20 working days magmula po nung notaryuhan yung pong aming deed of sale. Okay. Ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motorsiklo? 20,000 din po, Manong Ted. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya nakapag-file po ng change of ownership within 20 days magmula po ng notaryuhan yung pong deed of sale. Okay. Opo, Manong Ted. Kailan po ito effective, attorney?
Ito po ay na-publish po noong August 30, 15 days after po naging effective siya. So September 16 po, Manong Ted. So effective na po ito September 16, 2024. Opo, Manong Ted. Okay. Doon po sa mga nangyari na mga bentahan before po inilabas ito pong memorandum na ito, administrative order na ito ng August 30, ano po ang mangyayari doon sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas na order? Nakasaad din po sa ating administrative order, Manong Ted, na meron po silang, for the seller, meron po silang 5 araw para mag-report at para sa buyer, 20 working days para po i-cost yung transfer from the effectivity of the administrative order, which was noong September 16 nga po. So, ibig sabihin po, lumalabas na retroactive po ito? Yung binibigyan po natin ng fresh period po yung mga nagbenta before the effectivity ng 5 araw at 20 days from the effectivity po ng administrative order. Attorney, to answer my question po, retroactive ito. Meaning, kung ibinenta ko yung kotse ko 10 years ago, ibinenta ko yung motorsiklo ko 5 years ago, ibinenta ko yung auto ko 1 year ago, sakop ako ng order na ito. Opo. So, retroactive, tama? Opo. Okay. And then, ang multa dito, malaki. 20,000 doon sa seller, 20,000 doon po sa buyer. Ano itong sinasabi na meron pong 40,000 na multa under Section 4.3 ng naturang order? Ito po, Manong Ted, in case po na wala pong reporting at wala rin pong transfer. Nagsama lang po yung 20,000 po, Manong Ted. Okay. So kung ako po ay nagbenta ng motorsiklo ko 1 year ago, hindi ko ito na-report sa takdang panahon na 5 araw, magmula nang ito po'y maging effective. 5 days lang ha. So ibig sabihin, sa ngayon, marami ng violators dito kasi walang alam sa order na ito. Sa ngayon po, ang dami nang mumultahan ng 20,000 dito. So nangangahulugan po na kung ako ay hindi nakapag-report ng aking sale, ng aking motorsiklo o sasakyan, at hindi rin ito na iparehistro ng change of ownership, ang magbabayad po yung seller ng 40,000 na multa? Yung seller and buyer po, Manong Ted. Paano yun? Tigka 40,000 kami? Hindi po, tag 20,000 po, Manong Ted. Kasi ang obligasyon po ng to report is on the part of the seller, and the obligation to transfer is on the part po nung buyer. Opo, okay, sige. So, again, nagbenta ako ng auto ko, nakalimutan ko na po actually, although may mga kopya ka naman ng deed of sale yan, ito kasi ay, sabi nga, maganda po ang layunin kasi nito. In fairness po, ang ganda ng layunin niya para lahat ng mga sasakyan, yung nagmamaneho at may-ari, sa kanila nakarehistro yung auto. Diba? Para pag na-involve po sa anuman pong aksidente o anuman, yung po talagang may-ari na bago, sa kanya po nakarehistro. That's one. Maganda po yan. And yung pong carnapping, di ba? Para masawata po ito. Maganda pong adhikain dito. Nga lamang po ngayon, ang sitwasyon natin nga ay naging kaugalian na rin po, di ho ba't yan po ang practice, no? Kahit pumunta ka doon sa mga car dealers na segunda mano, di ba girl, pupunta ka doon, meron ka pipirmahan na blankong deed of sale, sa pagbenta mo, sila na ang bahala sa proseso, di ba? Ito ho ang kalakaran eh. Ito ho siguro ang gusto nilang itigil. Pero ito lang po ang ating question dito. Opo. Sir, attorney, paano mo mumultahan ng pagkalaki-laki ang isang tao nang hindi niya alam noong kanyang ibinenta ito nung panahon na iyon na ito ganito kalaki ang multa? Hindi ho ba, sir, basic po ito na maaring ituring ito na ex post facto law o ex post facto order? Opo,
Manong Ted, kaya po yung 20 mil po ay nanggaling po ito sa provision po ng Motorcycle Crime Prevention Act. Meron din po kasing nakasaad doon na kailangan i-report po ang lahat ng pagbentahan. Ngayon po, kaya po meron po tayong transitory period po after the effectivity for those sellers po na mag-report po sa mga nabenta nila 1 year ago, 2 years ago para po mai-record doon sa sasakyan na inaibenta na po nila ito. Para po ito din kasi sa kanilang ikabubuti dahil kung may mangyari pong aksidente doon sa sasakyan na yun. Yes sir, opo. I mentioned that already, attorney. Yung purpose nga nito, wala ho tayong question sa magandang adhikain. Pero kung ang pinagbabasehan po ng 20 mil attorney na multa ay doon sa Motorcycle Crime Prevention Act na ito na binabanggit nyo, ba't kasama dito yung motor vehicles na mga sasakyang kotse at ilang pang sasakyan? Opo, Manong Ted, this is to synchronize po yung magiging requirement po ng mga bentahan, mapamotorsiklo man po o mapasasakyan man po. Opo. Pero kung 20 mil ay may pinaghuhugutan kayong batas tungkol doon sa mga motorsiklo, ano ang legal basis mo na para patawan mo rin ng 20 mil na multa sa nagbebenta ho naman ng kotse? Saan ho nyo hinuhugot ang legalidad doon? Ito po ay under naman po sa 4136 na sa Land Transportation Code na may kapangyarihan po ang ating Assistant Secretary to issue rules and regulation regarding one of them is regarding the transfer of ownership po. Opo. Naintindihan po natin yung poder ng ASEC ng LTO chief to issue po orders para po nga sa maayos po ng paparehistro. Pero bakit po 20 mil? Bakit hindi 1,000? Bakit hindi 2,000? Hindi ho ba ito masyadong exorbitant o sobrang laki po ng multa? Kasi po, Manong Ted, yun nga po, para sa motorsiklo po, nakasaad na po doon sa batas na 20 mil. So, we just synchronize po yung, para parehas naman po ang penalty ng motor at ng motor vehicle po, Manong Ted. Okay. So, kung sakasakali po, meron kayo binabanggit na kaninyo ay grace period. Saan po sa provision ng order na ito nakalagay yon? Nasa Section 5 po, Manong Ted, yung transitory period po. Opo. Saan po particular dito? Kasi ang sinasabi lang po dito ay yung pong 5-day for reporting and 20 working days para po sa transfer of ownership. So, kaya nga po kung binenta ko yung sasakyan ko po 1 year ago, kung magkukumahog ako ngayon ditong iparehistro ito, lampas na po itong 20 days na ito kasi October 21 na po ngayon eh. Opo, Manong Ted. Andun po sa may dulo po ng 5.1, yung 5 days at 20-day working period shall commence from the effectivity of this administrative order. Correct, sir. You just mentioned that. August 30 po ito na nailathala sa UP Law Center. So, bigyan mo ito ng 20 days. Alright? Ngayon po kasi, October 21 na. So, sobra-sobra na po ito. Ibig sabihin, kapag ako ngayon ay pupunta sa LTO, dala ko yung deed of sale ko 2 years ago, 3 years ago, at i-report ko sa inyo, bayad pa rin ako ng 20 mil sa inyo. Case to case po, Manong Ted, kung mai-justify po natin kung bakit hindi natin nagawa po ito, liberal naman po ang pag-construe po namin sa mga rules ng LTO. Attorney, sorry po attorney, sorry po. Naunawaan ko mahihirapan kayo sumagot, no? Mahihirapan kayo sumagot kasi anong case to case, sir? Malinaw dito. Wala naman nakalagay dito na late reporting will be dealt with case to case basis. Wala po naman, sir eh. 'Di ba? Kaya po ang tanong namin, sir, dito, nagkaroon ba ho ng konsultasyon dito bago ho kayo mag-issue ng ganito pong
medyo, again walang question sa adhikain. Walang question po sa inyo pong gustong mangyari, reforma, walang question. But the end does not justify the means perhaps. Kung ganito po na ang lalaki ng multa and then retroactive pa. Walang sinasabi dito na ito po effective lamang, lahat ng sale prospective. Dito 10 years ago, sakop ka pa nito eh. Even 20 years ago, sakop ka pa nito, sir eh. Nagkaroon ba ng consultation, sir, dito? Opo, Manong Ted, ito po, katulad nga po nung inyong nabanggit, yung ating intention po dito. Marami po kasi nahuli, maraming mga magka-problema po sa amin na wala po sa pangalan po nila yung kanilang mga daladalang sasakyan o motorsiklo po. Opo. And ito nga po yung problema na matagal na pong nararanasan natin na marami pong hindi nagkukos ng transfer. Yes sir, yes sir. Oo nga po. Kaya, hindi sir. Oo nga po sir. Wala na ho tayong question doon. Sarado na ho tayo doon sir. Totoo po ang magandang adhikain nito. Ang punto lang po namin, bakit po ito retroactive at bakit po ang laki ng multa? Kasi po kung ako, ngayon ko lang nabasa to. Ako ngayon ko lang nalaman ito eh. Kung hindi pa ho nabalita. At marami ho nga nakikinig ngayon sa atin, hindi rin po alam ito. So kung magkukusa kami, pumunta sa LTO, bawat auto na binenta namin, sa kasaysayan namin ng pagkakaroon ng auto, 20,000 bawat isa yon. Opo, ganun nga po, Manong Ted. Oh, wow. Kasi marami po, Okay, katulad sige. po, marami. Sige po, ito po, attorney ha. Ganun nga daw mangyayari. Ito, attorney ha. Ano itong magiging penalty? Kasi, ang sabi dito, no? Alright, kapag daw hindi mo ito nasunod, no? Yung reportorial, yung pag-report mo na binenta mo yung auto mo. Kapag hindi mo rin ito nairehistro, ang sinasabi dito, no? The LTO shall cause the appropriate alarm tag on the said motor vehicle or motorcycle and the driver's license of the seller or his authorized representative. Ano ibig sabihin po noon? Anong ibig sabihin noon? Anong mangyayari po? Opo, kapag nga nalaman ng LTO na hindi mo na i-report yung pagbebenta mo ng kotse mo at ikaw magkakaroon ng alarm tag doon sa kotse, okay na yon kasi bahala na yung seller, yung buyer doon, pero yung lisensya nung may-ari, anong gagawin po kapag nakatag? Katulad din po ito sa sasakyan, Manong Ted. Kapag naka-tag po or naka-alarm po yung lisensya, hindi rin po sila makakapag-transact sa amin sa LTO. So kung due na po for renewal, doon po makikita na meron nga po ibinenta na sasakyan na hindi po na ililipat doon sa pinagbentahan niya. Okay, so pag nag-renew po siya ng lisensya, malalaman po niya ito na meron po siyang dapat ginawa na hindi niya po ginawa. Ngayon po, 10 years na ang renewal ng lisensya kapag wala kang recorded violation. So how can this be effective kung totoo po na gusto niyo maging effective ito? Kung 10 years ka magre-renew ng lisensya ngayon, wala kang tag pero ang dami palang auto. Di ho ba? Opo. Oo. So paano po iyon? Meron po tayong mga email address at mga cellphone number po na ibinibigay ng mga driver's license po. Okay. Sila po ay aming i-inform para po na ang kanilang lisensya ay naka-alarm po. Okay. So, okay. Kung naka-alarm ang lisensya ko, at hindi ako pupunta ng LTO kasi ang renewal ng aking license sa 2034 pa. Oo, ang aking lisensya, renewal ko 2034 pa eh. So, awa ng Diyos, buhay pa tayo ng mga panahon na iyon. Di po ba? So, pag mayroong nanghuhuli na LTO, paano yun kung may tag ka sa lisensya? As in, titikitan ka, pagmumultahin ka, pababayarin ka ng, ano multa ho doon? Pagka po ay naka-alarm po yung inyong lisensya at kayo po ay nahuli, you will be considered as hindi po valid yung extra na-suspend po yung inyong lisensya. You will be apprehended po for driving without license po, Manong Ted. Sandali, attorney, sandali. Pag naitag yung lisensya ko, dahil dito sa hindi ako nag-report na binenta ko yung kotse,
Invalid na yung driver's... paano po? Sorry. So, kasi ang yung naka-alarm lang po at nakuha po kayo, itikilan po kayo, pero bago po ma-settle ang inyong fine, malalaman nyo po na naka-alarm nga po yung inyong lisensya. Kung kayo naman po ay nahuli ng aming enforcer na meron pong electronic POP, okay, makikita po doon na meron pong alarm, so mai-inform po kayo. So, meaning kung ako po ay merong dati nakapangalan sa akin ng mga sasakyan 10 years ago o kaya 5 years ago, tapos ito po ay hindi na i-transfer nung bumili sa akin, o kaya po naman yung auto na yun na-junk na pala, di ba? Nabulok na pala yun, di na gumagana. Pero per your record, meron pa rin akong autong ganon, at dahil nga po hindi ito na i-transfer at meron kayong record na ito pala ay hindi na sa akin, meron akong tag sa lisensya ko, at kapag ako na-timing na nahuli ng LTO enforcer, magiging ano yon? Anong sasabihin sa akin? Kukumpiskahin ba lisensya ko dahil obligado ako magmulta ng 20,000 doon sa hindi ko na i-report na sale? Paano po? Hindi naman po kukumpis. Kung yung traffic apprehension niyo po ay hindi po dapat makuha ang inyong lisensya, hindi rin po kukunin ang inyong lisensya, pero malalagay po ito sa driver's license records po ninyo. Okay. Okay, so magkaka-record ako. Ano magiging record dito? Anong lalabas po sa record ng lisensya ko, sir? Yung violation po ng Administrative Order 2024-46 po. Okay, sige po. So, kapag meron pong ganon na violation, may corresponding na multa. Pagmumultahin po ako ng 20,000 sa bawat isa pong hindi ko na i-report na binenta kong motorsiklo o kotse. Opo, Manong. Ayun, sige po. So, dun din po tayo pupunta yan. Sige, so, sa ganito. Klaro po ito, no? Klaro ba, Chacha? Naintindihan nyo? Ito hong pinag-uusapan natin. Okay. At ito ay para sa lahat, hindi lang sa motor. Opo. Sa lahat po ito ng lahat klase. Lahat ito ng sasakyan. Lahat ito, pampubliko man, basta land transportation, motorsiklo man, 3 man ang gulong yan, 2 ang gulong, o kaya po naman mga sasakyan, 4 ang gulong pataas. At retroactive. Okay. At ito po ay retroactive. Sir, dito po ngayon sa sitwasyon na ito po ay retroactive. Opo. Paano po ang gagawin namin kung ngayon pa lang kami magre-report sa inyo? As in, paano namin sasabihin sa taga-LTO na late reporting ito at ang sabi ni Attorney Pua sa amin ay case-to-case basis? Opo. As I said, Manong Ted, bigyan niyo po, sabihin po yung dahilan kung bakit po hindi tayo nakasunod sa ating administrative order. Ilagay po natin sa ating, kahit sulatan niyo po kami or inform niyo po kami regarding that one, and then we will resolve po yung inyong request. Definitely po, they will request na hindi po maimposan ng 20,000 penalty. Then we will resolve po yung kanilang request po to hindi ma-impose yung 20,000 po. On a case-to-case basis, who will decide sa bawat isang case? Opo. Meron naman po dito sa amin po, may mga iniimbestigahan, may mga Intelligence and Investigation Division naman po kami na nag-hear po ng mga request ng mga kaso regarding violation of our traffic laws and administrative order, but it would be approved po ng ating Assistant Secretary po. Hindi kaya po yung case-to-case basis na yung attorney ay maging dahilan po para sa suhulan? Tama. Kasi kung 20,000 ang multa ko dito, hingian ako ng 5,000, baka pumayag na lang po ako. Kung ang aking auto na ibenta, medyo, kasi nga hindi mo alam ito, ulitin ko lang ha, opo, mali yun, pero yun po yung nakasanayan,
Opo. So, kumbaga, kung magmumulta ako, kung naka-4 na auto kang binenta mo, 80 milyon. So, pag hiningian ka ng 20 mil, baka pumayag ka na lang. Ito po, Manong Ted, duly noted po yung inyong pong obserbasyon. Para po sa ikagaganda at ikabubuti ng aming ng administrative order na ito, amin pong pag-aaralan po yung mga sitwasyon po na mga ganyan, and if necessary, we will issue the necessary issuance po regarding those situations po, Manong Ted. Opo, yes sir, yes sir. And thank you po. Attorney, kaya lang ho kami nababahala po dito. Kasi ako malamang pag meron pong isang abogado, no, na pagmumultahin po ninyo o sino man pong grupo dito, baka ito idulog sa hukuman, ano po, itong order na ito. Hindi ho tayo magtataka na mangyari po yan. Pero sir, opo, kayo ho mismo, Attorney Greg, pati si Attorney Vigor Mendoza, hindi po ba? Kasi ang inyo pong ibinibigay lamang na palugit sa lahat, ano po, ay 20 working days. No, magmula po nang ito ay maging effective. So, naging effective po ito basically po noong September 6. Ano po, ha? September 6 assuming. Opo. Kung 20 days, ha? Opo, doon sa sinasabing 20 days na maaring palugit sa mga nahuli na. Oo. Pero sir, tapos mumultahan mo ng 20 mil sa bawat isa. Opo. So sir, di ba hindi ka pwedeng, basic ko naman yon sir, sa Bill of Rights ng ating saligang batas, hindi mo maaaring papagmultahin o i-penalize ang isang tao, opo, dahil sa bagay na hindi naman po yun ang batas noon. Di ho ba kapag may penalty, dapat po prospective po ang pagpapatupad ng batas, attorney? Opo, Manong Ted. That's why atin pong pinablish po itong AO na to sa newspaper. But be that as it may po, Manong Ted, we will look into it po at aaralin po natin itong doon sa mga naibenta na po nung bago po maging effective po ang batas na ito. Opo, yes sir, kasi po yung sabi nyo, na-publish ito to inform everyone, yan po naman yun Duly, yung publication, no doubt, no, klaro ho naman yun, na-publish na po ito at effective na ngayon. Pero yung pong babalikan ko, di ba, paano mo naman paparusahan ng 20 mil yung mga taong nagbenta ng kotse 5 years ago na noong panahong iyon, hindi pa nila alam ito. Noong panahong iyon, wala pa ito. Basic nga po yun paano mo paparusahan ang isang tao ng kaparusahan na hindi niya alam nung ginawa niya yung bagay na iyon? Di ba, attorney? Di ba basic po yun, di ba? Yes po, Manong Ted. Amin pong titignan po yung provision regarding those sale na nangyari po before the effectivity the administrative order. Opo. Siguro ho, maganda nga sana, ako po, kung mamarapatin nyo, maganda siguro maging prospective, effective gantong araw sa mga gusto pong magkusa na po. Ano po, magkusa kayo, magparehistro kayo, and then yung penalty po siguro para sa mga bago, di ba? Prospective, hindi po retroactive kasi pag binalikan ko po, tsaka yung mga, meron akong nakabili sa akin, patay na Hindi ako nabibiro, hindi ako nabibiro, sir, kinakabahan ako kasi meron akong nabentahan ng sasakyan na patay na Di ba? So, kasi po dito, wala itong cut-off, attorney. Tingnan po ninyo. Ito, pwede ito, magmula kahit na 1985 Sorry, sir, di ba? Kasi wala Wala po siyang cut-off date, sir. Meaning, di ba? Yun po yun attorney. Opo. We will look into that po, Manong Ted po. Taking into consideration po na ating pong gustong ma-reflect ang talagang sino man po ang nagmamay-ari ng mga sasakyan na tumatakbo po sa ating pampublikong daanan. Opo. Sige po. So sir, ano po ang inyong mensahe ngayon sa mga ito po, nagbibigay na po ng reaksyon dito sa atin kasi yung iba, parang kinakabahan sila na lumantad at mag-report sa LTO kasi
baka daw sila ma-penalize po ng 20 mil ngayon. Ito ho ngayon, marami nakikinig po sa atin, attorney. Pakinggan po natin po si Executive Director ng LTO at kami nagagalak nga po na siya naging bukas po sa interview na ito kasi si Asek Vigor ang aming hinahanap, meron daw po yatang biyahe ngayon. Sige po, ano po ang inyong mensahe, Attorney Greg? Maraming salamat po, Manong Ted. Yung pong mga nagbenta na po ng mga sasakyan, hinihikayat ko po kayo na ipagbigay alam po ninyo sa amin sa LTO ano man po kung kanino nyo po ito nabenta. Maganda po kung meron po kayong dokumento para po kami po ay ma-inform at atin pong mapuwersa ang mga bumili na ma-transfer na po ito sa kanilang pangalan. Huwag na rin po sana po tayong pumayag pa doon sa mga open deed of sale po dahil yun po basically is ito po yung mga isa sa mga gustong iwasan na dapat po natin iwasan sa LTO, yung mga open deed of sale po. Kasi po ang sasakyan po kapag po ito ay nakapangalan po pa rin po sa inyo at na-involve po ito sa mga aksidente, kayo po ay maaring habulin nung mga biktima ng aksidente po na ito, Manong Ted. Sana po sa ating mga kababayan, i-report po at i-transfer po ninyo yung mga nabili nyo pong sasakyan. Opo. Yun lang po, Manong Ted. Opo, sige po. So attorney, sana po next time sagutin nyo kami sa aming pong tawag kung meron pong mga ilang pangatanungan tungkol dito at baka po meron na ho kayong gawing mga susog o amyenda sa order na ito para ho magkaroon lang ng cut-off. Ano ho? Kasi I'm sure you understand where I'm coming from na wala itong cut-off So, ibig sabihin pa, di ba? So, 20 years ago na bentahan mo, sakop pa nito, technically, di po ba? Opo, Manong Ted. Yun. Opo. O sige, so Attorney Greg, salamat po na marami. We appreciate po ng inyong pagbibigay po ng panahon at muli ho kaming tatawag at kayo po bukas sa aming pong programa para magpalaganap. Lagi po kami bukas, Manong Ted. Opo, lagi po kami bukas, Manong Ted, para po sa programa po. Opo, sige po. Salamat po na marami, Attorney. Mabuhay po kayo. Si Attorney Greg Guillermo Pua Jr., ang Executive Director po ng LTO. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.